Nilate siya ng buong pelink, tinawag na amoy isda, basura, walang kwenta. Pero sa huli, lahat ng nambastos sa kanya. Nakaluhod sa harap niya. Panoorin niyo to hanggang dulo, kasi hindi niyo akaling kanino pala talaga ang pelink NAYN. Isang maagang umaga sa pelink ng Divisoria, alas 3:30 pa lang na madaling araw. Pero puno na ng ingay ang buong lugar. Amoy lansa, dugo ng baboy, at sari-saring ihi ng isda ang nakakabinging hangin. May mga nagtatawanan, may nagsisigawan, at may mga nagmamadaling bumili ng paninda para mauna sa sari-sari store. Sa gitna ng gulo, sa stall 69, nakaupo sa maliit na bangkito si Aling Martha. 48 taong gulang na si Aling Martha. Payat, medyo kulot ang buhok na nakatali lang ng rubber band na kulay pula at laging nakaduster na kupas na, may butas pa sa may kaliwang balikat. Sa harap niya, 6 na bilaw ng galunggong, bangus at alumahan na basa pa ng yelo. Sa gilid, maliit na timbangan na parang 40 taon ng gamit at isang plastik na lalagyan ng barya na puno na ng 1 piso at 5 piso. Kahit alas 4 pa lang, pawis na siya. Basang-basa ang laylayan ng duster niya sa tubig alat. Amoy lansa talaga. Amoy isda hanggang lig. Aling Martha, ang baho mo naman ngayon ay. Parang hindi ka naligo. Sigaw ni Junjun, ang bagong butcher sa kabilang stall. Guwapong-guwapo sa sarili, tong si Junjun. Nakasando lang na puti. Kita ang tattoo sa braso at laging may ngiti na parang ng asar. Tumawa ang mga katabi niyang lalaki. May mga nag-video pa gamit ang cellphone. Ngumiti lang si Aling Martha. Walang imik. Kinuha ang isang galunggong, tinimbang, at inabot sa customer na may dalang supot na plastic. Aling, magkano yang bangus? 350. Grabe naman, ang mahal. Sa Pure Gold 280 lang eh. Sigaw naman ni Lydia. Isang customer na laging nakalbag kahit pelengke lang pupuntahan. Naka-make up na parang pupunta sa kasal, naka-heels pa, at laging live sa Facebook. Guys, tingnan nyo tong tindera ng isda, oy. Parang hindi naliligo. Hahaha. Sadya Aling, 250 na lang yan ha? Kawawa ka naman, mukhang walang benta. Natawa ang buong pelink. May mga nag-comment sa live ni Lydia. Amoy lansa talaga hahaha. Pangit ng duster niya. Bakit hindi na lang siya mag-zoom? Mas malinis doon. Si Aling Martha, ngumiti ulit. Kinuha ang bangus, tinimbang, at sinabing mahina pero malinaw. 300 po, ma'am. Sariwa po, yan. Galing pa na navotas kanina madaling araw. Idi huwag na. Ang arte mo naman 8. Ara ka naman may-ari ng pelengke. Sabay tawa ni Lydia. Umalis na siya, nagwagayway pa sa camera. Guys, next time sa supermarket na lang tayo. Natawa ulit ang mga tao. May mga nagtaas pa ng kilay kay Aling Martha. May mga bumulong-bulong. Feeling maganda, yan wala namang itsura. Hey naku, tindera ng isda, hanggang doon na lang talaga. Pero si Aling Martha, tahimik lang. Kinuha ang maliit na basahan, tinunasan ang mesa, at nagpatuloy sa pagtinda. Parang walang narinig. Parang sanay na. Kung alam lang nila. Kung alam lang ng buong pelink ng Divisoria na ang babaeng kanilang tinatawanan. Ang babaeng kanilang inaamoy isda. Ang babaeng kanilang nilalait araw-araw. Na siya pala, sa loob ng 8 taon, ang nag-iisa may-ari ng buong pelink na iyon. At hindi lang yon. Sa susunod na mga araw, lahat ng nambastos sa kanya, lahat ng tumawa, lahat ng nag-live at nag-comment ng masama. Lahat sila, isang araw, luluhod sa harap niya. At ang pinakamasaklap, may isa sa kanila. Ang pinakamataas, ang pinakamayabang, ang pinakamalupit sa lahat. May utang na loob pa pala sa kanya na hindi niya malilimutan habang buhay. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa nila alam. Kaya sa mga susunod na minuto, anorin niyo kung paano nagsimula ang kwentong magpapahiya sa buong pelink. Kwentong magpapatunay na minsan, ang taong hinintay mong yumuko sa iyo.
Siya pala ang taong hindi mo dapat nilate kahit kailan. Kaya huwag kayong bibitaw. Kasi kapag nalaman nyo kung sino talaga si Aling Martha, hindi nyo na makakalimutan ang araw na ito. Kabanata 2, YNGMGA taong nambabastos. Sa pelengke ng Divisoria, may 4 na tao na parang hari at reyna. Sa kanila umikot ang takutan, ang inggitan, at ang lahat ng masasamang bibig. At sa 4 na ito, si Aling Martha ang paborito nilang pagtripan. Una, si Mang Tony, presidente ng Divisoria Vendors Association. 53 taon, mataba, laging nakapolo, barong na puti na masikip na sa tiyan, at may singsing na ginto sa kalit na daliri. Siya ang nagpapabayad ng song tuwing may bagong vendor. Siya rin ang nagpapataw ng multa kapag nahuli kang walang resibo. At siya ang unang-unang tumawa kapag may nilalate na mahirap. Isang Martes ng umaga, may bagong tindera ng gulay na nahuli ni Mang Tony na walang ay. Bayad ka muna ng 2,000 bago ka magbukas. Umiyak na ang babae. Lumingon si Mang Tony kay Aling Martha at malakas na sinigaw. Aling Martha, tingnan mo to. Ganyan ang mangyayari kapag hindi ka nagbabayad. Kawawa naman, parang ikaw din dati, hindi ba? Wala ka namang ay, pero pinagbigyan kita kasi naawa ako sa itsura mo. Tumawa siya na malakas. May mga vendor na sumabay sa tawa kahit ayaw nila. Takot lang sila kay Mang Tony. Pangalawa, si Lydia Vlogs. 34 years old, mayaman ang asawa, pero laging nasa pelengke para mag-live. Naka-iPhone 15 Pro Max, naka-bag na worth 300K, at laging naka-designer shades kahit madilim pa sa loob ng pelengke. Aborito niyang target si Aling Martha dahil authentic content daw. Isang Huwebes, live ulit siya. Guys, good morning sa inyong lahat. Nasa Divisoria tayo ngayon at tingnan nyo tong stall na to. Aling, magkano yang galunggong? 180. Grabe, ang liit. Sa supermarket 150 lang. Mas malinis pa. Aling, bakit ang baho mo naman? Arang 3 araw ka nang hindi naliligo. Zoom in sa mukha ni Aling Martha. 60,000 viewers agad. Comments. Hahaha, amoy lan sa talada. Pangit ng duster niya, Diyos ko. Bakit hindi na lang siya magtrabaho sa fast food? Si Aling Martha, ngiti lang. Sariwa po, yan. Kakadating lang po kanina. Sige, 100 na lang. Hindi binigay. Umalis si Lydia na nakairap. Guys, next time sa SM na lang tayo. Don't forget to like and share ha. Pangatlo, si Junjun. 28 years old, bagong butcher. Guwapo, may tattoo sa braso, nakasando lang kahit malamig, at laging may pabango na sobrang lakas. Feeling niya lahat ng babae nahuhulog sa kanya. Aborito niyang asarin si Aling Martha tuwing makatabi sila sa linya ng CR. Aling, bakit ang tanda mo na? Wala ka pang asawa. Kasi amoy isda ka kaya walang lalaki. Tumawa ang mga kaibigan niya. May araw na sinabi pa niya sa harap ng maraming tao. Aling Martha, kung ako lang yan, maganda-ganda ka sana. Kaso amoy lansa ka eh. Sayang, tumawa ulit ang mga lalaki. May babaeng vendor na nakarinig at sinabihan si Junjun. Hoy Junjun, nakakahiya ka naman. Ituto naman eh. Hindi ba Aling? Ngumiti lang si Aling Martha. Kumain ka na ba, Junjun? Libre kita ng isda mamaya. Kadiri Aling, ayoko ng libre mo. Malakas na tawa ulit. At panghuli, si Tita Mercy. Tindera ng gulay sa stall 70. Katabi lang ni Aling Martha. 49 na taon, mataba, laging nakasaya at blusa na floral, at laging may pamaypay. Ingitera. Kahit mas marami ang benta ni Aling Martha, si Tita Mercy ang laging may mas magandang paninda sa mata niya. Isang Sabado, puno ang pelengke. Sold out si Aling Martha BY Siyam Oras AM. Si Tita Mercy, kalahati pa lang ang naibenta. Dahil dito, nagalit siya. Aling Martha, hoy, bakit ang daming bumibili sa'yo? May ginawa ka no? Binabaan mo na naman ang presyo ha? Wala po Tita Mercy, sariwa lang po talaga.
Hey naku, ang kapal ng mukha mo. Tingnan mo na yung itsura mo. Tarang basahan. Paano ka magkakabenta ng ganyan? Siguro may anting-anting ka, no? O baka naman nagpapabayad ka ng ibang serbisyo. Malakas na bulungan sa paligid. May mga nanlaki ang meta. May mga tumawa. Si Aling Martha, tahimik lang. Kinuha ang maliit na sobre sa ilalim ng bilaw, nilagay sa bulsa, at nagpatuloy sa pag-ayos ng natirang yelo. 4 na tao. 4 na bibig na puno ng masasakit na salita. 4 na taong akala mo ay hindi na matitinag sa kanilang pwesto. Pero sa loob ng 8 taon, sa bawat araw na nilalate siya, sa bawat tawa na naririnig niya, sa bawat live, sa bawat comment, sa bawat amoy lansa na sinasabi sa kanya, si Aling Martha, tahimik lang na nakatago sa stall 69. Hinintay niya lang ang tamang araw. At ang araw na yun, hindi na malayo. Sa susunod na kabanata, malalaman niyo kung bakit hindi siya sumagot kahit kailan. At kung sino sa 4 na to, ang may pinakamalaking utang na loob sa kanya na hindi niya makakalimutan kahit kailan. Huwag kayong bibitaw. Kasi kapag nalaman niyo ang susunod, hindi niyo na makakalimutan ang mga pangalan nila Mang Tony, Lydia, Junjun at Tita Mercy. Dahil isang araw, lahat sila luluhod sa harap ng tinderang kanilang nilate. Kabanata 3, Yenji malaking paglilihim. Hindi palaging tindera ng isda si Aling Martha. 25 taon na ang nakalipas. Si Martha Linda Cruz iyon pa noon. Fresh graduate ng Civil Engineering sa University of Santo Tomas, cum laude. May mukha pang mala artista, mahaba ang buhok, at laging naka-white blouse na plansado. Top 8 sa board exam. Agad-agad siyang na-hire sa pinakamalaking construction firm sa Makati. Pero 1 taon pa lang siya roon. Dumating ang sulat mula sa Australia. Dear MS Cruz, we are pleased to offer you the position of Project Engineer sa Perth office ng Global Fish Co. Australia. Starting salary, ay 120,000 per annum. Hindi siya nagdalawang isip. Umalis siya ng Pilipinas noong 1978, 23 anyos pa lang. Walang asawa, walang anak, puro pangarap lang sa bulsa. Sa Australia, hindi siya nag-construction. Inasok niya ang fish processing industry. Doon niya nakita ang pera. Hindi sa semento, kundi sa isda. Sa loob ng 5 taon, naging plant manager na siya ng pinakamalaking fish cannery sa Western Australia. Nagtayo siya ng sariling cold storage sa Geraldton. Nakaipon siya ng milyon-milyon. Tapos noong 2010, nagbenta siya ng shares sa isang Japanese company. 1 bilyong piso ang nakuha niya sa isang lagda lang. Pero hindi siya tumigil. Noong 2015, bumalik siya ng Pilipinas. Tahimik. Walang paalam sa mga dating kakles. Walang reunion. Walang Facebook. Dumiretso siya sa Divisoria. Bakit Divisoria? Dahil doon siya ipinanganak. Sa loob ng palengke mismo, sa maliit na kuwarto sa itaas ng stall 69, doon siya lumaki ng kanyang nanay na tindera rin ng isda. Namatay ang nanay niya noong 2005, cancer. Hanggang huling hininga, sinasabi ng nanay niya, Martha, balang araw, may babalik mo rin sa palengke ang lahat ng hirap natin. Kaya noong 2017, nang malaman niyang ibebenta na ang buong Divisoria Public Market dahil utang ng munisipyo sa bangko, hindi siya nagdalawang isip. Pumasok siya sa opisina ng mayor, nakasimpleng duster pa rin, may dalang maliit na bag. Sa harap ng lahat ng konsehal, inilabas niya ang certified manager's check na 780 million pesos. Cash, walang utang, isang lagda lang. Naging may-ari na siya ng buong palengke. Lahat ng stall, lahat ng parking, lahat ng kuryente, tubig at basura. Sa kanya na, pero may kondisyon siya sa kontrata. Huwag niyo akong ipagkakalat. Hindi ko gusto ang ingay. Ituloy niyo lang ang dati niyong buhay. Kaya walang nakakaalam. Kahit ang abogado niya, si Ati Ramirez, hindi makapaniwala. Ma'am,
Bakit po gusto niyo magtinda pa rin ng isda? Mayaman na po kayo. May mga bahay kayo sa Perth, sa Forbes, sa Boracay. Ngumiti lang si Aling Martha. Gusto ko lang makita kung sino talaga ang mga tao rito. Kung sino ang mabuti. At kung sino ang hindi. Kaya tuwing umaga, 3 oras AM, bumibangon siya sa maliit na kuwarto niya sa itaas ng pelengke. Nagluluto ng cup sa maliit na kalan. Nagsusuot ng duster na may butas. Bumibili ng isda sa Navotas. At nagtitinda sa stall 69. Sa loob ng 8 taon, tahimik siyang umikot. May listahan siya sa maliit na notebook na itim. Sa kaliwang pahina, mabubuti. Sa kanang pahina, masasama. Sa kaliwa, nakasulat ang mga pangalan ng mga batang hinintay niya tuwing walang baon. Mga matatanda na binigyan niya ng libreng isda kapag walang benta. Mga vendor na tinulungan niya kapag may sakit. Sa kanan, Meng Tony, Lydia, Junjun, Tita Mercy, at marami pang iba. May isa pang pangalan sa kanang pahina na may malaking pulang tuldok. Isang pangalan na hindi pa niya binubura kahit ilang beses niyang gustong burahin. Isang pangalan na may utang na loob sa kanya na hindi niya makalimutan. Isang tao na, sa loob ng maraming taon, ay ang pinakamalupit sa lahat sa kanya. Pero sa kabanatang ito, hindi pa natin sasabihin kung sino yon. Kasi sa susunod na kabanata, darating na ang araw ng pagbubunyag. Darating na ang araw na 3 sa mga nambastos sa kanya ay luluhod at iyak sa harap ng buong pelengke. At ang isa, ang pinakamayabang sa lahat, ay magkakaroon ng pinakamalaking pagkakautang na loob sa buhay niya. Kaya huwag kayong bibitaw. Kasi sa susunod, hindi lang pelengke ang magigising. Magigising din ang konsensya ng mga taong akala mo ay hindi na kaya pang yumuko. Kabanata 4, Yenji Araw ng Pagbabalik. Lunes, alas 5 ng umaga. Hindi pa ganap na liwanag, pero buong pelengke na ang ingay. Ngunit may kakaiba sa hangin ngayong umaga. Sa gitna ng pelengke, sa harap ng opisina ng Vendors Association, may malaking tarpaulin na nakasabit. Mandatory General Assembly ng lahat ng vendors. 7 oras AM sharp. Walang pasaway. MEY importanteng anunsyo. Walang nakakaalam kung sino ang nagutos. Si Mang Tony pa nga ang naglagay kahapon. Akala niya galing iyon sa munisipyo. Pero kaninang 4 oras 30 minuto AM, may 3 itim na Fortuner na pumasok sa gate 3. Bumaba ang 6 na lalaki na kabarong Tagalog, may dalang laptop at projector. May 2 babae rin naka-corporate attire. Tahimik silang pumasok sa opisina. Walang nakapansin maliban kay Aling Martha. Alas 6:30, nagsimulang magdatingan ang mga vendor. Nagtataka. Bakit may meeting? Wala naman tayong election. May bagong buwis daw, sabi ni Mang Tony. Grabe, alas 7 pa lang ng umaga ay 7:15, puno na ang buong basketball court sa loob ng peleng. Mahigit 800 vendors, nakaupo sa monoblock chairs. Nasa harap si Mang Tony, nakabarong na puti, pawis na pawis kahit may electric fan. Katabi niya si Lydia na nakalive pa rin. Guys, emergency meeting daw dito sa Divisoria. Baka may bagong mayor. Si Junjun nakasando lang, nakaupo sa likod, nakikipagtsikahan pa. Si Tita Mercy, nakapamaypay, nakasimangot sa init. Alas 7 eksakto. Biglang nawala ang kuryente sa buong peleng. Nagreklamo ang lahat. Maya-maya, bumukas ang malaking projector. Lumabas ang logo ng isang kumpanya. Martha Divisoria Holdings Inc. Below it, 100% owner, Martha Linda Cruz. Nagkatinginan ang lahat. Sino si Martha Linda Cruz? Parang familiar. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang 6 na lalaki na kabarong. At sa gitna nila, si Aling Martha. Nakaduster pa rin siya. Ang kupas na dilaw na duster na may butas sa balikat. Nakatsinelas na Havaianas na punit na sa gilid. Buhol-buhol ang buhok. Amoy lan sa pairing. May hawak na maliit na sobre na brown. Tahimik na tahimik ang buong pelengke. Lumapit siya sa mikropono. Walang make-up. Walang alahas.
Ngumiti lang siya, yung ngiti na matagal nang hindi nakikita ng mga tao roon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Biglang may nagsigawan sa likod. Aling Martha, yen eh. Bakit siya nasa harap? Joke ba to? Tumingin si Aling Martha kay Mang Tony. President Tony, pwede po bang maupo ka muna sa upuan ng ordinaryong vendor? Kasi ngayon ako na po ang magsasalita. Nanginginig si Mang Tony. Hindi makagalaw. Arang natuyot ang lalamunan niya. Isang lalaki nakabarong ang lumapit at hinila si Mang Tony palayo sa stage. Nakaupo na ngayon si Mang Tony sa pinakaunahan, katabi ng mga tindero ng gulay na deti niyang sinisigawan. Si Aling Martha, himinga ng malalim. Alam niyo po ba kung bakit kayo pinatawag ko ngayon? Walang umimik. Walang buwis na bagong ipapataw. Walang bagong mayor. Walang bagong kontrata. Inilabas niya ang isang malaking folder. Binuksan. May lumabas na photocopy ng Deed of Obsolete Sale na may stamp ng Register of Deeds. Noong Mayo 17, 2017, binili ko po ang buong Divisoria Public Market sa halagang 780 milyon pesos. Cash. Walang utang. Walang installment. Nagkatinginan ang lahat. May mga bumulong. May mga natawa, akala joke. Binaba niya ang folder. Pinindot ang remote. Lumabas sa screen ang kontrata. Sa ibaba, malinaw na nakalagda. Buyer, Martha Linda Cruz. Address, Sto 69, Divisoria Public Market, Manila. Tumingin si Aling Martha sa buong pelink. Sa loob ng 8 taon, nagtinda ako ng isda sa Sto 69. Hindi ko sinabi kahit kanino. Kahit sa inyo, Mang Tony. Kahit sa inyo, Lydia. Kahit sa inyo, Junjun at Tita Mercy. Natigilan si Lydia. Nawala ang leave sa phone niya. Si Junjun, namutla. Si Tita Mercy, nahulog ang pamaypay. Bakit ko ginawa to? Tanong ni Aling Martha. Gusto ko lang makita. Kung sino talaga kayo kapag wala akong pera sa bulsa. Kapag ako'y amoy lansa lang. Kapag ako'y tindera lang ng galunggong. Tahimik na tahimik ang lahat. Ngayon, may bagong rules na po. Binasa niya isa-isa. Isa, walang tong na mulang ngayon. 2, lahat ng upa, bababa ng 40%. 3, may libreng insurance na sa lahat ng vendor. 4, at lahat na may atraso sa upa. Magbabayad po ngayong araw na 2. Cash or check. Biglang tumayo si Mang Tony. Nanginginig ang boses. Aling Martha, paano mo nalaman lahat to? Sino ka ba talada? Ngumiti si Aling Martha. Yung ngiti na matagal nang hindi nakikita. Mang Tony, ako po ang nagbayad ng buong pelengke na to. Ako po ang may-ari. At simulang ngayon, ako na po ang magpapasya kung sino ang mananatili. At kung sino ang aalis. Bigla may tumayo sa likod. Si Lydia. Nanginginig ang kamay. Phone nahulog sa sahig. Aling Martha, sorry po talaga. Pero hindi pa doon nagtatapos. Kasi sa susunod na kabanata, darating ang pinakamasakit na paghihimay. Darating ang pagiyak. Darating ang paglutok sa lupa. At darating ang pinakamalaking lihim. Na kahit si Aling Martha, ayaw sanang ibunyag pa, pero kailangan na, kaya huwag kayong bibitaw. Kasi sa susunod, hindi lang ang pelengke ang magbabago. Magbabago rin ang buhay ng mga taong akala mo ay hindi na kaya pang yumuko. Kabanata 5, Yenji nakakayang MGA Pehya. Agkatapos na malaking anunsyo, hindi na bumalik agad ang mga tao sa kanilang stall. Harang natuyuan ng lowe ang buong pelengke. Nakatayo lang sila. Nakatitig kay Aling Martha na nakaduster pa rin. Nakatayo sa stage, hawak ang mikropono. Isang lalaki nakabarong, si Ati Ramirez, ang lumapit sa gilid niya at may binulong. Tumango si Aling Martha. Agkatapos, mahina-mahina pero malinaw na sabi niya, ngayon po, tatawagin ko isa-isa ang mga may atraso at mga dapat magpaliwanag sa harap ng lahat. Unang tawag, Mang Tony, Presidente ng Vendors Association,
pakiharap po. Dahan-dahang tumayo si Mang Tony. Pawis na pawis. Nakabarong pa rin pero parang basang sisiw na. Lumakad siya papunta sa harap. Nanginginig ang tuhod. Sa loob ng 8 taon, Mang Tony, ilang beses mo po akong siningil ng thong na hindi naman talaga para sa association. Ilang vendor po ang umiyak sa'yo kasi pinapabayad mo ng 5,000 isang buwan? At ilang beses mo akong tinawag na basura at walang kwenta sa harap ng maraming tao? Walang imik si Mang Tony. Nanginginig ang labi. Ngayon po, may resibo ako ng lahat ng tong na kinolekta mo. Total, 28 milyon pesos. Sa loob ng 8 taon. At ngayon, ibabalik mo po yon sa mga vendor. Sa susunod na 3 araw. Kung hindi, may kasong estafa at qualified theft na nakahain sa fiscal. Biglang lumuhod si Mang Tony sa harap ng lahat. Literal na lumuhod. Hinawakan ang laylayan ng duster ni Aling Martha. Aling Martha, Ma'am, patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Kung may alam lang ako, hindi kita gagalitin kahit kailan. Umiyak talaga si Mang Tony. Ang dating matapang na presidente, umiyak sa harap ng 800 tao. May mga nag-video. May mga nagsigawan ng karma sa likod. Pangalawa, Lydia Vlogs, pakiharap po. Nanginginig si Lydia. Naka-heels pa rin pero parang hindi na makalakad. May kaibigan na ang sumama sa kanya papunta sa harap. Hawak ang phone na nahulog kanina. Sa loob ng 3 taon, Lydia, ilang live ang ginawa mo na pinahiya ako? Ilang beses mo akong tinawag na amoy lansa, hindi naliligo, dukha? At ilang beses mo akong ginawang content para sa views mo? Walang imik si Lydia. Pula ang meta. Ngayon, gusto ko lang sanang mag-sorry ka. Sa live, ngayon ding, binigay ni Aling Martha ang mikropono. Kinuha ni Lydia. Binuksan ang phone. Live ulit. Guys, sorry po. Sorry po talaga. Si Aling Martha, si Ma'am Martha. Siya po ang may-ari ng buong Pelink. At ako po, nilate ko po siya na nilate. Atawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Umiyak si Lydia sa live. 150,000 viewers agad. Comments. Karma is real. Umiyak ang feeling dira. Deserve mo yan. Pangatlo. Junjun, ang bagong butcher, pakiharap po. Tumayo si Junjun. Wala nang dating guwapo. Namumula ang mukha. Nanginginig. Junjun, ilang beses mo akong tinawag na pangit, matanda, walang asawa kasi amoy lansa. Ilang beses mo akong inasar sa harap ng maraming tao. Sorry po, Aling, sorry po talaga. Ngayon, may anak ka diba? 5 taong gulang. Gusto mo bang malaman niya isang araw na ganito ang ginawa mo sa isang matanda? Umiling si Junjun. Umiyak ding. Wala akong hihingin na pera sa'yo. Pero simulang ngayon, wala ka ng stove. Ibabalik mo ang susi mamaya. At kung gusto mo pang magtinda dito, magsisimula ka ulit sa labas ng gate. Kung kaya mo, nawalan ng stove si Junjun sa harap ng lahat. At panghuli si Tita Mercy. Tita Mercy, katabi ko sa stove 70, pakiharap po. Tumayo si Tita Mercy. Nahulog ang pamaypay. Nanginginig. Sa loob ng 8 taon, Tita Mercy, ilang beses mo akong sinabihan na may anting-anting ako? Ilang beses mo akong sinabihan na nagpapabayad ako ng ibang serbisyo? Ilang beses mo akong tinawag na pokpok sa likuran ko? Umiyak si Tita Mercy. Sorry po, Aling Martha, sorry po talaga. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Alam ko, Tita Mercy. Pero alam mo ba kung bakit kita hinintay hanggang ngayon? Tahimik. Dahil noong 2019, nang malaman mong may cancer ang anak mo, ako ang nagbayad ng 1.2 milyon para sa chemotherapy niya. Ako ang nagbigay ng pera sa iyo nung umiyak ka sa stall, 69. Hindi mo alam kasi hindi ko sinabi. Pero ngayon, alam mo na. Biglang natigilan ang buong pelengke. Si Tita Mercy lumuhod ding.
Hinawakan ang paa ni Aling Martha. Aling Martha, Ma'am, patawarin mo ako. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang, umiyak talaga si Tita Mercy. Ang dating inggitera, umiyak sa harap ng lahat, at doon na nagtapos ang paghihimay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kasi sa huling kabanata, may isang tao pa na hindi pa lumalapit. Isang tao na tahimik lang sa likod. Isang lalaking nakabarong na pumasok kanina. At kapag nalaman niyo kung sino siya, at kung bakit siya narito, hinding-hindi niyo na makakalimutan ang araw na ito. Kaya bukas sa huling kabanata, malalaman niyo ang pinakamalaking lihim ni Aling Martha at ang mensahe niya sa buong Pilipinas. Matapos ang mahabang paghihimay, tahimik na tahimik pa rin ang buong Peling. Parang hindi na makagalaw ang mga tao. May umiyak, may nakayuko, may nakatingin lang kay Aling Martha na parang diyosa na ngayon sa harap nila. Dahan-dahan siyang bumaba sa stage. Hindi na nakaduster na kupas. May ibinigay sa kanya si Ate Ramirez, isang simpleng blazer na kulay navy. Isinuot niya. At biglang parang ibang tao na siya. Lumapit siya sa gitna. Hinintay niya ang katahimikan. Alam niyo po ba kung bakit ko ginawa lahat to? Tahimik pa rin. Nagtinda ako ng isda hindi para yumaman. Kasi mayaman na ako noon pa. Nagtinda ako ng isda hindi para magiganti. Kasi hindi ako ganon. Nagtinda ako ng isda. Para lang makita kung sino talaga ang mga tao kapag wala silang nakikita sa'yo kundi kahirapan. Kung sino ang magiging mabuti kahit akala nila wala akong pera. At kung sino ang magiging masama kahit akala nila wala akong kapangyarihan. Tumingin siya sa buong Peling. Sa 8 taon, may 127 vendors na binigyan ko ng libreng isda kapag walang benta. May 83 na matatanda na binigyan ko ng grocery tuwing Pasko. May 41 na bata na binigyan ko ng baon tuwing Lunes. At may 12 na pamilya na binigyan ko ng libreng gamot at ospital. Hindi nila alam na ako yon, kasi hindi ko sinabi. Pero ngayon, alam nyo na, biglang may tumayo sa likod. Isang lalaking nakabarong, matangkad, guwapo, mga 28 tandang bawas 30 anyos. Lumapit siya kay Aling Martha. Yumuko. Hinawakan ang kamay niya. Salamat po sa lahat. Nagulat ang lahat. Siya po si Miguel, ang panganay kong anak. Siya po ang nagbabantay sa akin sa loob ng 8 taon. Siya po ang lalaking nakabarong kanina na nag-utos ng konvoy. Siya po ang kasama ko sa Australia. At siya po ang magmamana ng lahat ng tubalang araw. Nagpalakpakan ang buong Peling. May umiyak, may yumakap. At doon na nagtapos ang araw na yon. Pero bago matapos ang kwento, may isang bagay pang sinabi ni Aling Martha na hindi ko makakalimutan. Simula bukas, may bagong tindera ng isda sa store 69. Naka-duster. Amoy lansa. Ngumingiti lang kahit nilalit. At kung tatanungin nyo kung sino siya, hindi ko pa sasabihin ngayon. Kasi may part 2 pa, too. At sa susunod na kwento, may isa pang taong nilate ng buong bayan na darating din ang araw ng pagbabalik. Kaya kung gusto nyo malaman kung sino yung bagong tindera ng isda, at kung ano ang susunod na nakakahiyang kwento, i-like nyo tong video na tung ngayon ding. I-comment nyo sa baba. Aling Martha Part 2. Oh, gusto kayo ng Part 2. Para malaman ko kung gusto nyo talaga. At siyempre, mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell. Kasi kapag lumabas ang Part 2, hindi nyo na pwedeng palampasin. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung ikaw ay natamaan sa kwentong ito, share mo to sa mga kakilala mo. Kasi minsan, ang taong nilalate mo ngayon, siya pa pala ang magiging dahilan kung bakit ka bibigyan ng pangalawang pagkakataon bukas. Hanggang sa susunod na kwento, ito po si pangalan ng channel mo. At lagi nating tatandaan, huwag husgahan ang libro sa pamamagitan ng pabalit nito. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat
Nakaduster lang at amoy lansa. Paalam, at kitakit sa susunod na nakakahiyang pagbabalik.